Ma'am, ituturo kaya sa amin lahat 'yan after maka-graduate? I mean, how are we supposed to know what to do after maka-graduate? Hi teachers, kumusta, kumusta? Real talk tayo. Hindi po. Aminin po natin, in reality, yung mga napag-aaralan po natin sa college, makakatulong po yan sa atin. Like for example, paano natin harapin yung mga maraming trabaho, time management, routines, habits. Even yung mga tinuturo nila, magagamit natin at maa-apply natin. Kaya nga ako, sobrang grateful po ako. Proud honorian ako. Kasi ang dami ko talagang natutunan na magagamit ko. Pero sa totoo lang, halimbawa, kuha na kayo ng training na ganito, siguro depende sa mga nagiging professor ninyo. Pero ito kasi, sa totoong buhay talaga, kayo na yung magtatanong kailan ka mag-e-exam, kailan ka magre-review, saang review center ang maganda, o kaya mag-self-review ka na lang, kanya-kanya ng desisyon yan. O kaya kapag kukuha na kayo ng mga training, TESDA, kanya na po kayo. May ibang school na gina-guide yung mga estudyante, may ibang school na hindi na. I mean, yung hindi na sila yung nagbibigay na saan ka dapat mag-aral sa susunod, ano yung TESDA na kukunin mo, mga training. Sa totoo lang, hindi na po kasi. Tapos hindi na rin nila alam yung kailan yung hiring season. Ay, kailangan kapag hiring season na, mag-asikaso na kayo ng mga papel, ganyan. Ay, dapat nag-MA na kayo, ganyan. Hindi ko siya na-experience na ganon. Kasi ako noon, nag-chill ako. Tapos nakikita ko yung mga kaklase ko dati, ha, nag-aasikaso na sila ng papel. Ha, ano 'to, magbo-board exam na. After the board exam, ready na silang mag-apply. Kami chill lang. Kaya anong nangyari sa'min, ang nangyari sa'min nung hiring na, naku, wala pa akong papers, wala pa akong nakaasikaso. Sila, ay, meron ng training, nag-e-MA na. Tapos nun, kapag may mga nakikita akong ganito, feeling ko, matagal pa naman yan, hindi ko pa naman gagawin. Alam niyo kung ako sa inyo, ina-add to favorites niyo na yan, nila-like niyo na yan, sinisave niyo na yung video. Kasi tapos hahanapin niyo, "Ay, saan ko napanood yun? Ganito yung tinuturo nun." Gano'n. So, yung mga gagawin ninyo kapag mag-a-apply kayo sa DepEd, sa private, ano yung mga kailangan, ano yung next step ninyo sa buhay, depende sa professor, depende sa school. Kasi ang pinaka-focus and goal nila is maka-graduate tayo. Pero 'pag lumabas na kasi talaga tayo sa eskuwelahan, may kanya-kanya na tayong buhay. Pero siyempre, sa education, sasabihin talaga nila, kailangan graduate ka at makapasa sa board exam. Pero yun, may kanya-kanya pa rin sila, hindi sila magsasabing, "Oh, dito kayo sa review center or dito kayo," ganyan. Nasa inyo pa rin. Kasi yung iba kanya-kanya ng pag-apply yan sa private school, kanya-kanya ng apply sa mga iba't ibang trabaho. Yun yung masasabi ko. Pero ako, I'm so grateful sa eskuwelahan kung saan ako galing kasi ang dami kong natutunan na hanggang ngayon nagagamit ko. At buti na lang talaga, during my college days, nakikinig ako sa mga teacher ko. Kaya nung nag-exam ako, nag-board exam ako, hindi ako nahirapan. Kasi yung mga hindi nakikinig na estudyante, alam nyo, ala, iba yung tanong, tapos nagkuwento na ako. Hindi, ganito kasi yan. Kapag hindi ka nakikinig, kunyari, nung elementary ka na, nung high school ka, kailan ka lang nagsiseryoso, no? Tapos nung college, naku, mahihirapan kang mag-review, lalo na kung naituturo nila ng tama. Eto lang, yung kunyari yung sa mga prof-ed. So, kapag nakinig ka talaga sa mga prof mo, hindi ka na mahihirapang mag-intindi ng concept para sa board exam. Wala, may siningit lang na kuwento at yun lamang po. Thank you po.